So hindi tayo nag-overtime ngayon. Today is Saturday. So hindi tayo nag-OT. Hanggang alas 5 lang tayo, media. So pahinga rin pag may time. So ayun, another day, another vlog na naman tayo ngayon. So anong update sa atin ngayon dito sa Japura? So napagod tayo kahapon dahil lumuwas tayo ng bayan. Dahil sumahod na tayo at nakapag-remit na tayo partially sa Pinas. So ayun, muntik na kami hindi makakasahod last Friday dahil walang plano magpasahod yung kumpanya namin. Buti na lang nag-strike yung mga worker sa yung ibang staff. So ayun, naobliga yung kumpanya na mapasahurin kami last Friday. So yun ang magandang nangyari. Kaya lang kawawa din yung mga worker nung nag-strike, ang init. Kaya nung Biyernes, nagkamaroon din ng schedule ng bus at nakaluwas kami ng bayan. So nag-strike yung mga worker kasi nga 3 buwan na kaming hindi pinapasahod. Sino ba namang matutuwa nun? So ayun, successful naman yung strike at papunta doon sa main contractor office saka sa may Aramco office. So ayun, ang nangyari, pinasahod tayo ng Friday. So kaya tayo nakapagpadala sa Pilipinas. So malaking tulong na rin yun. So biruin mo yun, pwede naman pala magpasahod. Talagang walang plano magpasahod yung kumpanya namin, no? Kung hindi pa nag-strike yung mga tao, talagang pinahirapan pa yung mga tao. So thankful pa rin tayo ngayon. Kahit pa paano, nakasahod tayo ng 2 buwan. So may pondo pa tayong 1 buwan doon. So ayun, dito lang tayo sa labas. Umikot-ikot lang tayo. So magandang araw natin ngayon. Dahil nakasahod na tayo, pero yun, 3 months tayo walang pera. Pero this coming Friday, luluwas ulit tayo ng city. Dahil may bibilhin akong gamit. Dahil nung nakaraan, masyadong nagmamadali kami habang ng pila sa bangko. Kaya this coming Friday, try kong mag-visit sa Lulu. Dahil may bibili na akong gamit. Bibili ako ng bag. Dahil sila na yung bag natin, saka yung bag na yun gagamitin ko pang-uwi, pang-travel natin. So, Merkules ng hapon, so Wednesday ng hapon, may nag-leak na message sa chat group ng mga boss namin. Dahil may mga foreign staff din na naka-add dun sa WhatsApp group ng mga boss namin. Ayun, nag-leak yun. Kaming mga Pilipino, naka-add din doon sa mga chat group ng mga boss namin. Ang employer namin dito, ang amo namin ay mga Koreano. May mga conversation doon ng mga kahina-hinala. Isa sa mga kasama natin sa trabaho, nag-translate ng salita nila, ng chat nila. Diba, Korean dialect, Korean language, Sanggol. Kinapi-paste lang sa Google. Ayun, na-translate sa English. Ang usapan tungkol sa sahod, walang planong magpasahod. Ayun, kumalat na yan. Kinalat na sa site, kinalat na sa iba-ibang mga area, ibang department. Ayun, alam mo naman, pagdating sa site, syempre, usapang pera na yan eh. Pangkabuhayan natin. Nagkaisa lahat, Pilipino, ibang lahi. Yun. The following day, Thursday, wala na nagtrabaho. Nag-aklas na sila, pumunta na sila, diretso na ng main contractor office. So yun, nakita ko sa video nung kasama ko sa trabaho sa site. Grabe ang init kasi yung pinakang strike, ito nangyari sa site eh. Sa pinakang job area, job site. So naglakad sila, hindi sinayang yung oras. Diretso na doon sila doon sa main con. Nandun yung office ng main contractor, saka nandun din ang office ng Aramco. So ayun, hindi na namin alam kung ano nangyari doon, pero ayun, ang nangyari, yung final na successful na pagdating ng hapon, nakapag-decide yung kumpanya namin na ibibigay na sahod 2 months. Hindi sila pumayag ng 1 buwan lang ibigay.
Ibigay sana yung 2 months man lang. Kasi alam mo naman, grabe, imagine mo, ang hirap ng trabaho nila sa site. Ang init ngayon, ang init ng weather ngayon dito sa Middle East. Dahil summer ngayon. Tapos ganun yung mapapala mo. After 3 months, 2 months, walang sahod na kayong natatanggap. Sino ba naman ang hindi mapapamura nun? Sino bang hindi mapapa-strike nun? Kahit ako kung ako'y nandun siguro mapapasama ako. So dahil nandito kami sa opisina, hindi namin alam kung anong nangyayari sa site. Tapos ang nangyari, pa-block yung internet namin ng oras na yun. Hindi agad ako makapag-chat sa site kung anong nangyayari. So late ko na nalaman nung patanghalina na sumugod na nga ng main con office. So ayun, tara, ikot-ikot muna ulit tayo. So ikot lang tayo ng isa, tapos pupunta tayo dun sa ka-office mate natin. Kasi lumuwas siya ng bayan kanina, nag-update siya sa bank. Nagpabili ako ng roasted chicken. So ayun, yun ang dinner natin ngayon. Sarap talaga umuwi ng maaga. Tapos nakakalakad-lakad ka ng ganito, nakaka-relax ka. Narinig ko pa yung mga huni ng ibon, no? Narinig nyo? So ayan, mag-alas 6 na. Oras na ng pagsasala ng mga brotherhood natin Muslim. So shout out sa lahat ng mga OFW nandito sa Japura, sa Saudi Arabia. Keep safe lang tayo dito. So iniisip ko baka abuti na naman kami ng another 2 months bago ulit pa sa uri ng kumpanya. So kailangan natin mag-save ng konting pera, panggastos natin pang araw-araw. Another tip ko lang doon sa mga gusto talaga mag-abroad, no? Sa mga naka-mindset na gusto mag-abroad. Lagayan nyo yung sarili nyo, mahirap maka-abroad pag may problema sa health. Yung pera, placement fee, madaling kitain yan. Magagawa mo ng paraan yan, pero kung may problema ka sa health, mahirapan ka bang alis. So, kaya alagaan natin yung sarili natin. Alagaan nyo yung sarili nyo, yung sa mga gusto mag-abroad yan. So, babalik muna tayo sa kwarto. Babalik tayo ng damit kasi nahiya naman akong pumunta doon sa trabaho ko eh. Mabipawis tayo. So dahil nga nagpabili tayo ng manok, ilang dinner natin ngayon. So ayan, nagsuot na lang tayo ng jacket. Punta tayo doon sa katrabaho natin. Dahil kukunin natin yung binabili natin roasted chicken. So yun ang dinner natin ngayon. Sabi ko doon sa kwarto ko, may spaghetti ako dito sa repo. Binili ko kahapon yan, hindi ko lang nakain. Sa bayan. Ayan, sabi ko sa kanya, kainin mo na lang yan. Tapos naalala ko ngayong hapon, meron nga pala akong binabiling chicken. Kaya lang umalis na siya. So ngayon alis muna ulit tayo. Punta tayo doon sa kwarto ko, doon sa katrabaho ko. Para kunin natin, binabili natin fried chicken. So, gabi na naman. Gabi na naman sa Japura. So, mamaya dinner tayo tapos matutulog. Papasok na naman bukas. So, ayan, dito yung kwarto ng katrabaho natin. S2L5. S2L5. Chloe! Ayun. Magkano ngayon? 28? Oh, 22. Ayos pala sa tiyan dito? Ayos yung kwarto niya. Thank you. Doon ako nakakwarto sa ano? Malapit sa may gate. Malapit sa may gate. Sige, salamat ha. Una na ako. Dinner kami. So, ayun. Nakuha na natin ang roasted chicken. So ayan, nandito tayo sa kwarto. Nakuha na natin yung roasted chicken. So, magdi-dinner lang tayo. So last time, hindi rin tayo nakapagpagupit. Ang haba na ng buhok natin. Dahil pagdating natin sa barber last time, ang haba ng pila. So, abutin ako ng mga 2 oras dun. So, hindi na ako natuloy nagpagupit. Try natin this weekend kung makakapagpagupit tayo. So tara, kain muna tayo. So ayan roasted chicken. Ayan.
So ito sa mga paborito ng mga OFW dito sa Middle East. Maliban sa kabsa, ito frosted chicken. So yung luluwas ng bayan, karami ng mga Pilipino. Pag uwi, may take out dito. Yung isang kwarto, umuwi na. Yan o. Nag-exit na siya. So dalawa na lang kami ngayon dito. Yung kasama kong isa, yun nandito. Plano niya mag-exit ng June. Oh, June ba? O July, mga ganun. Sabi ko, wag na, tiisin na lang niya. Hanggang sa matapos namin. Kasi matatapos yung 2 years namin sa January next year. So, anong buwan na ngayon? June na! Ilang buwan na lang, di ba? Wala ako ng ketchup, no? Jopran. Jopran, paborito kong ketchup nung bata pa ako. Nakarating dito sa Middle East. Ayun, tinira na lang natin yung spaghetti. Kasi baka masira eh. Binili ko to kahapon. Eh, kumain na yata yung kasama ko. Nasa meso na siya ngayon eh. Ayan o. Whew! So, parang nag-ano na rin tayo, Jollibee. Chicken Joy. May spaghetti, sama may fried chicken.